Pagkakalbo ng mga bundok na nakapalibot sa New Bataan sa Compostela Valley ang isa sa mga itinuturong dahilan ng matinding flash flood doon. Eksklusibong nakunan ang pagragasa ng tubig at ang pagliligtas sa ilang residente. Mula sa New Bataan, nakatutok din live si Jiggy Manikan. Jiggy! Ang pagkakalbo nga ng kabundukan sa palibot ng New Bataan ang isa sa ina-acknowledge na dahilan ng gobernador ng Compostela Valley sa posibleng dahilan ng flash flood dito sa kanilang lugar. At kanina nga nakuha ng GMA News ang eksklusibong video ng pag-recover o mga rescue operation na isinasagawa sa lugar na ito. Ito mga unang minuto ng pagragasa ng putik mula sa mga kabundukan ng New Bataan. Diretso mga ito sa poblasyon, dahilan para malubog sa putik ang lugar. Kuha ito ni Sergeant Aquilino Camiring ng Philippine Army. Sa loob ng ground sa munisipyo, makikita ang dahan-dahang pagtaas ng putik sa loob habang ang mga empleyado walang magawa kundi ang tumayo na lamang sa hagdan ng munisipyo. Hindi kasi ako natatakot kasi alam ko rin na yung ginagawa ko is maglingkod sa bayan natin. Tapos ma-experience ako doon sa Visayas na ganitong mga klaseng bagyo. Nasaksihan din ni Sergeant Camiring ang mga rescue operation. Sa kuwang ito makikita kung paano inililigtas ang isang residente. Ang mga rescuer nagsisikap na maitawid dito sa rumaragasang ilog ng putik sa ibabaw ng mga natumbang puno ng nyog. Ang putik, malalim kasi ang putik. Mahirap talaga sa nagre-rescue kasi yung rescue mo mabigat. Tapos yung niyog doon na gindana namin at saka yung ilog mataas. Mahirap talaga ang pag-rescue doon sa ganitong klase na putikan. Sa mga larawang nakuha niya, makikita kung paano hinukay ng mga troso at bato ang kanilang daan pababa ng bundok. Makikita rin ang mga unang minuto ng pagkakaligtas sa mga residenteng naipit sa mga gumuhong bahay nila. Ang ilan nagpapahinga pansamantala sa loob ng mga nasirang bahay. Pero ang ilang biktima di pinalad makaligtas matapos mabagsakan ng kanilang mga gumuhong bahay. Para kay Governor Arturo Uy ng Compostela Valley, isa sa mga maaaring naging dahilan ng flash flood ang kawalan ng mga puno sa mga bundok na nakapalibot sa New Bataan. Aminado siyang wala na raw illegal logging dahil dati nang inubos ang mga kahoy sa kanilang lugar. Wala nang illegal logging dito kaya wala nang kahoy. Wala nang kahoy talaga. Posibleng na-compose yung mga troso po that have caused yung flash flood? Yeah, that could be one reason. Kasi ito noon, laging area ito eh. I mean, marami tayong kahoy noon eh. Kung siya raw ang tatanungin, magandang pag-isipan muli ang programa ng pamahalaan kung saan pinapayagan ang ilan na makapagtanim at mag-ani ng mga itinanim na puno makalipas ang ilang taon. Lalo kung ang pag-aalisan sa mga punong ito ay makakalbo rin bandang huli. Dapat may graduation tayo or pagtanim, after 3 years, tanim ka dito. Tama yun. Pag harvest mo, na rin eh. Wala na rin eh. Kanina lamang naialis ang hilera ng mga bangkay na nakuna natin kahapon na ini-sprayan ng insecticide para hindi langawin. Panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ang mga ataol at body bags na paglalagyan ng mga bangkay. Kaninang umaga, bumisita naman si Vice President Jejomar Binay sa New Bataan para pangasiwaan ang ongoing operation sa lugar. Ayon kay Binay, dapat daw matugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Kailangan macro yung approach natin dito. So hamot ito naman, ang importante muna dito, makatulong muna dun sa immediate need. Yun ang tubig, pagkain, gamot. Pero at the same time, pag-aaralan na yung long-term programs. At sa pinakauling tala nga po ng AFP dito po sa kanilang sinasagawang search, retrieval at rescue operation,
Nasa mahigit 100 na po ang nasawi dito po sa pagdaan ng Bagyong Pablo, samantalang nasa mahigit 400 naman ang nawawala pa rin dito sa New Bataan. Mel? Jiggy, nang ilabas ng Mines and Geosciences Bureau yung geohazard map ng Pilipinas noong pang 2006 yun eh. Natukoy na yung New Bataan dyan sa Compostela Valley ay isang high-risk flood at landslide area. Yan ba'y alam ng mga residente dyan na talagang mapanganib dyan sa lugar nila, Jiggy? Tama yun, Mel. Nabanggit nga na naging bahagi ng interview namin kay Governor Uy, yung binabanggit na Director Azareno ng Mines and Geosciences Bureau na flood-prone at landslide-prone itong lugar nila. Pero ang sagot nila dito ay sa eksaktong pananalita niya, parang hindi naman lahat daw ng lugar dito sa New Bataan ay delikado, lalo pat itong kinatatayuan daw namin ay naririto yung munisipyo, naririto yung na gym, yung palengke, yung komunidad. Ito yung kanyang paliwanag. Marahil alam nila na merong advisory itong Mines and Geosciences Bureau, bagamat itong mismong lugar, itong poblasyon na tinamaan din ng flash flood ay tinuturing nilang ligtas sa ngayon. Pero nakikita naman natin sa reaksyon ng mga tao na anumang oras na umulan ngayon, malakas o mahinang pag-ambon, ay kinatatakot na rin ng mga residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikan.